Diretso tayo sa ating message for today. Follow Jesus' steps o sundin ang mga hakbang ni Jesus. Inulit ko, ang aking babahagi sa inyo ngayon is follow Jesus' steps o sundin ang mga hakbang ni Jesus. Our scriptures for today ay walang ibang source kundi ang book of 1 Peter na si Apostle Peter din ang sumulat. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayo hindi lamang para hangaan o kilalanin si Jesus. Okay? Not just to admire or acknowledge Jesus, kundi sundin siya at lumakad sa kanyang mga hakbang. To follow Him closely and walk in His steps. In 1 Peter chapter 2 verse 21 na binasa kanina ni Sister Kisa, the Apostle Peter writes this to the early Christians. It says, "To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps." This call o ang panawagang ito na sundin si Jesus ay hindi tungkol sa paggaya ng kanyang mga kilos o salita ng mababaw lang, kundi tungkol sa pagyakap sa pinakabuod. Ano yung pinakabuod? Or the very essence of His character and His mission. Sa panahon natin ngayon, maraming gumagaya sa ating Panginoong Jesus. Ano po? Sa kanyang pananamit, kung ano yung description ng kanyang physical appearance sa Bible, pero yun ay mababaw lang, mga kapatid. Ang buhay ng Panginoong Jesus ay nagbibigay ng perfect model para sa pamumuhay sa makasalanang mundong ito. Namuhay ang Panginoon dito sa lupa ng may kabanalan, holiness. Amen. Holiness, ng may pag-ibig, pagpapakumbaba, at ipinakita din niya ang hindi natitinag na pananampalataya sa kanyang Ama. Now, the question is, paano natin praktikal na susundin ang mga hakbang or steps ng Panginoong Jesus? Para sa mas malinaw na patnubay, ay binigyan tayo ni Apostle Peter sa pamamagitan ng kanyang mga sulat ng mga paraan upang mamuhay tayo tulad ni Jesus. Ang mga katotohanan ito ay hindi lamang basta mga matatayog na idea, kundi mga utos or commands na dapat humubog sa ating pang-araw-araw na buhay at mga saloobin. Should shape our daily lives and attitudes. Sa mga sulat ni Apostle Peter, ay tutuklasin natin kung paano sundin ang mga halimbawang ipinakita ng Panginoong Hesus at ang malaking epekto nito sa ating buhay mismo at sa mga tao sa ating paligid. Okay, our point number 1 is be holy. Can you repeat the word holy? Holy. O maging banal. Let me read 1 Peter chapter 1 verses 15 to 17. Lahat 1 Peter, lahat ang scriptures natin. Let me read 1 Peter chapter 1 verses 15 to 17. It says, "But just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy, because I am holy. Since you call on the Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear." Sabi ng Diyos, be holy because I am holy. Ang tumawag sa atin na Diyos ay banal, kaya dapat tayo ay maging banal. Pero maraming mga Kristiyano ang sinasabi yung word na holy or holiness, pero hindi talaga alam ang tunay na kahulugan ng be holy o maging banal. Kapag ikaw ay tumanggap na sa ating Panginoong Jesus as your Lord and only Savior, the first step in following Jesus is to be holy o ang pagiging banal. Ang ibig sabihin ng pagiging banal, okay, tandaan natin, ang ibig sabihin ng pagiging banal ay mamuhay ng isang buhay na nakalaan para sa Diyos. Okay? To be holy means to live a life set apart for God, na sumasalamin sa kanyang kadalisayan or purity, katwiran or righteousness at pag-ibig. Ito ay isang pagtawag na mamuhay ng naiiba sa mundo, tulad ng ginawa ni Jesus. Now, what it means to be holy? Ano ang ibig sabihin ng pagiging banal?
Ano ulit ang ibig sabihin ng be holy? Means to live a life set apart for God. So, to be holy is, number one, separation from sin o paghiwalay sa kasalanan. Holiness involves turning away from sinful patterns and living in obedience to God. Ang kabanalan ay kinakailangan ng pagtalikod sa makasalanang paulit-ulit at ito ay isang pamumuhay sa pagsunod sa Diyos. Amen? Amen. Number two, to be holy means living God's will. Nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Holiness means aligning our lives with God's commands and purpose. Ang kabanalan ay nangangahulugan ng paghahanay ng ating buhay sa mga utos at layunin ng Diyos. So anong dapat natin gawin? We need to check ourselves kung lumalakad nga ba tayo ayon sa Word of God. Dahil kung hindi is we need to realign ourselves in the Word of God. Amen. Amen? Okay, number 3, to be holy means reflecting God's character. Sumasalamin o pagpapakita ng katangian ng Diyos. Remember, ang Diyos na tumawag sa atin ay, ano? Holy o banal. Therefore, our lives should mirror o sumasalamin. Should mirror God's love, mercy, and purity. The question is, nakikitaan ba tayo ng love, ng mercy, ito ng purity? Amen. Okay, number 4, to be holy means reverence for God. Paggalang sa Diyos. Okay, mataas na paggalang sa Diyos. Kung namumuhay tayo para sa Kanya, sa Kanyang mga commands and purpose, ay namumuhay tayo ng may mataas na paggalang sa Diyos. Bakit? Dahil takot tayong suwayin siya. At pinararangalan natin siya sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Bakit kaya tayo tinawag na maging banal? Why we are called to be holy? Number 1, this is God's command. Ito ay utos ng Diyos. Okay? God is holy, ang Diyos ay banal, and we are called to reflect His character. Tayo ay tinawag upang ipakita ang Kanyang katangian, gaya ng iniuutos ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 16, be holy because I am holy. Amen? Amen. Why we are called to be holy? Number 2, to glorify God. Upang luwalhatiin ang Diyos. Our holiness reflects God's light to the world. Ang ating kabanalan ay sumasalamin sa liwanag ng Diyos sa mundo. Tingnan natin, tandaan, tinawag tayo ng Diyos ng ganito. 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. It says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. We cannot glorify God kung hindi naka-align ang ating buhay sa Kanyang mga salita and purpose. Pero nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, then that's the time na tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kaliwanagan. Amen? Napakabuti ng Diyos, di ba? Kung iisipin natin yung dati nating pamumuhay, tayo ay inalis niya doon. Amen? Praise God. At tayo ay hindi mga tao ng Diyos at hindi kinahabagan ng Diyos noong una. Ang saklap ng ating state, ano po, noong una. Now, to glorify God, ang ating holiness o kabanalan ay dapat sumasalamin sa liwanag ng Diyos dito sa mundo. Amen? Meron ka kayang radiance of holiness? Diba? Pag nakatabi mo yung mga unbelievers, parang naamoy nila ang heaven. Amen. Amen? Praise the Lord.
So, ang mga Kristiyano ang dapat maging ilaw o halimbawa pagdating sa kabanalan or holiness sa madilim na mundong ito. Number 3, why we are called to be holy. Number 3, to follow Jesus. Jesus lived a life of holiness and we are to follow His example. Tandaan, sino ang Lord or Master ng isang Kristiyano na? You know? Amen, no? Kahit bumubulong kayo, nababasa ko yung bibig nyo, the Lord Jesus Christ. Amen? Kung ganon ay tularan natin ang kanyang mga halimbawa dahil namuhay siya ng may kabanalan sa mundong ito. Number 4, why we are called to be holy. Number 4, to draw near to God. Upang mapalapit sa Diyos. Holiness allows for a deeper relationship with God. The more na sinusunod at ipinapamuhay natin ang kanyang mga salita, ay mas tumitibay ang ating relasyon sa kanya. Amen? Tandaan, galit at ayaw ng Diyos ang kasalanan. This time, how to cultivate holiness in our lives. Paano pagyamanin ang kabanalan sa ating buhay? Okay, number 1, surrender daily to God's will. Araw-araw na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Submit to God's transforming work through the Holy Spirit. Tandaan natin ito, hindi natin kayang pabanalin ang ating sarili dahil gawain lamang ito ng banal na Espiritu. Amen? Kung sinasabi ng isang tao, banal siya dahil sa kanyang sarili, hindi ako maniniwala doon. Pero kung sinasabi niya, banal siya dahil ito ay gawa ng banal na Espiritu sa kanyang buhay at nagmamanifest ito sa kanyang buhay, maniniwala ako. Amen? Amen. Kaya magpasakop sa banal na Espiritu. Okay? Ibig sabihin, sinusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. At dapat ito ay araw-araw na pagsuko upang masanay sa kabanalan ang ating buhay. Amen? Nasanay ba sa holiness o kabanalan ang ating buhay? O mas nasanay sa unholiness? Okay, number 2, on how to cultivate holiness in our lives. Number 2, immerse in God's Word. Magbabad sa salita ng Diyos. May gumagawa ba nito sa inyo? O mas nagbababad kayo sa social media? Hayaan nating hubugin ng salita ng Diyos ang ating mga pag-iisip at gawa upang naka-align sa holiness o kabanalan ang ating buhay. Amen? Okay, number 3, on how to cultivate holiness in our lives. Number 3, depend on prayer. Ask God for strength to live a holy life. Sa tuwing nakakaramdam ka ng panghihina o natitempt ka na, ay humingi ng tulong sa Diyos para sa kalakasan and wisdom kung papaano ka makakaiwas o makakatakas sa tukso. Amen? Amen. Kaya maganda kapag nananalangin tayo, no, yung lagi nating sinasabi na, Lord, iatya mo ako, o ilayo mo ako, o iiwas mo ako sa tukso at kapahamakan. Dahil ang ating adversary or enemy bilang mga Kristiyano, sino yon? Walang iba kundi ang the devil o ang diablo. At siya ay laging nasa tabi-tabi lang. Ano po? Na naghihintay ng pagkakataon upang lapain o dayain ang isang Kristiyano. 1 Peter chapter 5 verse 8, it says, "Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour." Kaya kung ikaw ay Kristiyano, huwag kang pa-tumpik-tumpik ba? Yung pa-relax-relax. Kasi andyan yung ating kaaway na nag-aabang ng pagkakataon para ikaw ay atakihin o kaya'y dayain. So, ang kabanalan or holiness is a lifelong journey. Tandaan natin yan, hindi yan one night or overnight process. Yan yung tinatawag na sanctification through the Holy Spirit. That is a lifelong journey of growth, surrender, and transformation. Isang panghabang buhay na paglalakbay ng paglago,
pagsuko, at pagbabago. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng katangian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. So, be holy in all we do. Amen? Amen. Praise God. Okay, our point number 2 is, ito sigurado magugustuhan nyo, love. Can you repeat the word love? Okay, pag-ibig. Again, what is the first step in following Jesus? To be holy o ang pagiging banal. Now, the second step is love. A central theme in following Jesus. Pag-ibig ang pinakasentro na tema sa pagsunod sa Panginoong Hesus. Ang kanyang sakripisyo at walang kondisyong pag-ibig or His sacrificial and unconditional love ay ang halimbawa kung paano din natin mahalin ang iba. Amen? Praise God. Okay, what it means to love? O ano ang ibig sabihin ng magmahal? Number 1, love deeply. Magmahal ng taos-puso. Translate ko to sa Google, sabi doon, magmahal ng malalim. Praise the Lord, no? Para doon din yung ano, di ba? Yung diwa, no? Yung essence. Yun. So, love deeply, magmahal ng taos-puso. 1 Peter chapter 1 verse 22, it says, "Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart." Dahil sa pagsunod nila sa katotohanan, walang iba kundi ang salita ng Diyos ay nagkaroon sila ng sincerely love o taos-pusong pagmamahal sa iba. Ibig sabihin, not just words, but with actions. Napakadaling magsabi kasi ng I love you o mahal kita. Di ba? Napakadaling magsabi lang yan. Pero kung walang kalakip na gawa, ay hanggang salita lang yon. Amen? Tandaan, ang mga Kristiyanong ito na sinasabihan ni Apostle Peter, sa kanyang sulat ay nagkaroon lamang sila ng sincerely love o deeply love from the heart nang sumusunod na sila sa Word of God. Amen? Kaya if we really love God, we need to obey His truth upang magkaroon din tayo ng sincerely love from the heart to other people, tulad ng ipinakita ni Jesus. Amen? Okay. What it means to love? Number 2, love that forgives. Pag-ibig na nagpapatawad. Ang tunay na pag-ibig ay hindi tinatanaw ang mga pagkakasala at naghahangad ng pagkakasundo or reconciliation. Dahil ang pag-ibig ay nagtatakip sa maraming kasalanan. Ibig sabihin ay kung mahal mo ang iyong kapwa, ay mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Amen. 1 Peter chapter 4 verse 8, it says, above all. Can you repeat the word above all? Above all. Higit sa lahat, love each other deeply. Andyan na naman yung love each other deeply. Because love covers over a multitude of sins. Amen? Amen. Kaya kung pinatawad mo na yung isang tao, wag mo nang ibalik-balik yung kanyang mga kasalanan before. Ano po? Amen? Praise God. Move on na. Ano po? What it means to love? Number 3, love even in persecution. Magmahal kahit sa pag-uusig. Love those who hurt you. Just as the Lord Jesus did. 1 Peter chapter 2 verse 23. It says, when they hurled their insults at him, he did not retaliate. Ano yung retaliate? Hindi siya gumanti. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Yung time na ipinako nila sa krus ang Panginoong Jesus, ay ginawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya upang insultuhin siya. Pero, hindi siya gumanti. Amen? At hindi siya nagbitaw ng masamang salita sa kanyang mga persecutors and his tormentors. This time, why the love of God matters?
Bakit mahalaga ang pag-ibig ng Diyos? Number one, because it reflects Christ. Sumasalamin kay Kristo. Bilang mga Kristiyano na, ay ang ating pag-ibig ay dapat na nagpapakita o sumasalamin sa sakripisyong pag-ibig ni Kristo. Meron ba tayong ganong pag-ibig? Yung inuuna mo yung needs ng iba kaysa sa pangangailangan mo? Amen. Amen? Okay, number two, why the love of God matters? Number two, because it builds unity. Bumubuo ng pagkakaisa. Ang pag-ibig ay nagpapatibay sa mga relasyon at pinagkakaisa ang mga tao. Kung walang pag-ibig ng Diyos sa isang samahan, anong mangyayari? Sigurado magkakagulo dahil hindi matibay ang relasyon. Sa church man yan, sa family, relationships, and communities. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad. Amen? According to 1 Peter chapter 4 verse 8, sabi ulit doon, because love covers over a multitude of sins. Okay, number three, why the love of God matters? Number three, because it draws people to Christ. Inilalapit ang mga tao kay Kristo. Remember, if you are a Christian, we have a mission to do. At ano yon? What is that? To bring others to Christ. Amen? Kaya nga, ang ginagawa natin ay nag-i-invite tayo para dalhin sa church upang makilala din nila si Kristo. At kapag makitaan ka talaga nila ng tunay na pag-ibig ng Diyos or genuine love, ay very effective o yan ay nakakaakit sa iba sa Diyos. Amen? This time, how to cultivate love? Paano pagyamanin ang pag-ibig sa ating buhay? Number one, serve others. Because love is true action and kindness. Ano yung mga halimbawa? How to serve others? Tulad ng pagtulong. Okay, pag-i-encourage. Yan, paghatid sundo. Okay, number two, how to cultivate love. Number two, forgive. Let go of offenses and choose love. Laging magpatawad at laging piliin ang magmahal tulad ni Jesus. Amen? Okay, number three, how to cultivate love. Ano yan, Kuya Julius? Praise God, parang may naalala si Kuya Julius sa forgive ata. Okay, number three, pray. Ano po, ask God to give you His love so that you can give and extend also this love to other people. Meron ba tayong ganong panalangin? Na Panginoon, bigay mo sa akin ang iyong pag-ibig so that I can extend, I can show also to other people. Amen? Tandaan, ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugan ng pagmamahal sa iba. To follow Jesus means loving others, na may parehong sakripisyo, mapagpatawad na pag-ibig na ipinakita at ipinaranas niya sa atin. Did we experience the love of God? Amen. Kung hindi pa, ay hindi natin ito maibibigay o maipaparanas sa iba. Pero kung naranasan mo at patuloy mong nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay, ay sigurado punong-puno ka ng kanyang pag-ibig at madali mo itong mai-extend sa iba. Amen? Okay, our point number three is submission. Can you repeat the word submission? Submission. Okay, o kaya ay pagpapasakop. The third step in following Jesus is submission o pagpapasakop. Ibig sabihin, sumusuko ka sa authority and to the will of God. Na sumusunod sa halimbawa ng Panginoong Hesus tungkol sa pagpapakumbaba at pagsunod in humility and obedience. Now, what it means to submit? Ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop? Una nating makikita dito sa mga sulat ni Apostle Peter. Number one is submit to authorities. Pagpapasakop sa mga autoridad. 1 Peter chapter 2 verse 13, it says, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor
as the supreme authority. Sa ating bansa, hindi emperor ang tawag sa namumuno, kundi President. No? Mayroon ding vice president at iba pang mga government officials. Kung ikaw ay nagpapasakop to every human authorities, ibig sabihin, you give respect and obey government and leaders as an act of honoring God. Amen. Kasi ano sinasabi sa ating scripture? Submit yourselves. Tapos anong kasunod? For the Lord's sake. Alang-alang sa Panginoon to every human authority. Not to the point na paggagawan ka na ng masama, ha? Ibang usapan yon. Ngayon, nasa sayo kung lalabanan mo ang Word of God. Kasi kung papayagan ng Word of God yung mga early Christians noon na sinusulatan ni Apostle Peter to oppose the government and leaders of Rome, kasi sinakop ng Rome ang Jerusalem noon, ay anong mangyayari? Mapapahamak lang sila. Magkakagulo at hindi na sila magiging mabuting halimbawa pagdating in submission na tinuturo ng Panginoong Hesus. And lagi nating tandaan, as a Christians, we have a missions to do. At yun ay to win them to Christ. Amen? Okay, number 2, what it means to submit. Number 2, submit in marriage. Pagpapasakop sa pag-aasawa. Kindly raise your hands, yung mga married na dito. Yung totoo. You're not good? Amen. Si Brother Ala pa eh. Uy. Amen. Masaya ba kayo? Niligtas dudong. Minsan. Parte talaga yun ng pag-asawa. No? Hindi lahat ay bed of roses. Ano po? Meron ding bed of nails. Amen? Okay? 1 Peter chapter 3 verse 1, it says, wives, in the same way, submit yourselves to your own husbands, so that if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives. Sinasabi dyan, hindi ito ayon sa mga kalalakihan kundi sa word of God. Ang mga asawang babae, the wives. Sino yung mga wives na dito? Amen, no? Parang hindi proud yung iba, Amen. Okay? So, tignan nyo yung mga may asawa, Mamaya, tatanungin ko rin yung mga husbands. Amen? Okay, sinasabi dyan, hindi ito ayon sa mga kalalakihan, kundi sa Word of God. Ang mga asawang babae ay tinawag na magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki sa pag-ibig. Amen? Asawang lalaki ito, Baka yung sinasabi mong asawa mo, asawahan lang. Okay, baka hindi pa lalaki. No ba? Baka babae rin, no? Amen? Ngayon, baka naman may magtanong sa inyo, no? Paano kung hindi naman siya mananampalataya? Kahit na. Okay? Tingnan nyo basahin ulit natin ang 1 Peter chapter 3 verse 1. Sa Tagalog ko babasahin, sabi dito, kayong mga babae, okay, yung mga may asawang babae, magpasakop kayo sa inyong kanya-kanyang asawa, upang kung ang asawa ninyo hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo nagsasalita. Amen? Kung gusto mong madala ang asawa mo sa Panginoon na hindi pa mananampalataya, ay magpasako ka sa Kanya sa pamamagitan ng mabuti mong pag-uugali. Pagitaas nga ng kamay yung mga asawang may mabuting pag-uugali. Amen? Okay, yung mga masayang mga asawa na babae. Can you raise your hands? Yung mga masasaya. Okay? Hindi ka masaya, Kis.
Praise the Lord. Away na niya dyan. Amen. Amen. Okay? So, anong mission mo kung hindi pa mananampalatayang iyong husband? Anong mission mo? Dalhin mo siya sa Panginoon. Amen? Ang dami-dami ko nang narinig na mga testimonies na ganyan. Grabe ang kanilang pinagdaanan sa kanilang asawa na hindi mananampalataya. Grabe ang prayer and fasting nila sa kanilang asawa. Then, until God made a miracle. Alam nyo, kasama na nilang naglilingkod ang kanilang mga asawa sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Gusto ba natin yon? Amen. Amen. Okay. Ngayon, tayo naman na mga husbands. No? O mga asawang lalaki. Pwedeng pakitaas yung mga may asawang lalaki? May mga may asawa? Yung mga husbands? Husbands pala. Sorry. Okay, meron. Husbands. Meron. Okay? Tignan nyo mga girls ha? Kasi baka mamaya mag-chat-chat sa'yo yan. No? Okay? Loyal yan. Amen. Okay? Tayo na bang mga husbands o mga asawang lalaki? Tandaan natin ito mga kapatid. Dapat din nating mahalin ang ating asawang babae ng may sakripisyo and more patience. Amen? Praise the Lord. Okay, number 3, what it means to submit. Number 3, mutual submission. Pagpapasakop sa isa't isa. 1 Peter chapter 5 verse 5. It says, "In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble." Amen. Particular na tinutukoy dyan ay ang mga batang babae o mga batang lalaki ay dapat magpasakop sa kanilang mga nakakatanda, like their biological parents and elderly. Ganon din sa mga Kristiyano ay dapat magpasakop sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagmamahal through humility and love. Walang pagalingan, walang pataasan. Amen? Dahil sinasabi sa ating scripture, God opposes the proud o kinamumuhian ng Diyos ang mga mapagmataas. Amen? Tandaan natin mutual submission. Hindi porke mas matanda ako kaysa kay Kuya Jerry, ayaw ko na magpasubmit sa kanya. Hindi pwede yun. O kaya mas matanda siya kaysa sa akin, hindi na siya magpapasubmit sa akin. Hindi rin pwede yun. This is a mutual submission. Magpasakop sa isa't isa. Walang pagalingan, walang pataasan. Amen? Okay, number 4, what it means to submit. Number 4, submit to God's will. Magpasakop sa kalooban ng Diyos. Ang pagpapasakop ay nangangahulugan ng pagsuko sa otoridad ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang plano dahil darating ang araw na pararangalan niya tayo kung tayo ay nagpapasakop sa kanya. 1 Peter chapter 5 verse 6, it says, "Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time." Ang ganda ng pagkakasabi dyan, that He may lift you up in due time. Kaya kapag patuloy tayong nagpapasakop sa makapangyarihang kamay ng Diyos, ibig sabihin, trusting His plans, ay pagpapalain ka niya at makakaahon ka rin dyan sa iyong kinalalagyan ngayon. Amen? Now, why submission matters? Bakit mahalaga ang pagpapasakop? Number 1, reflects Christ's humility. Sinasalamin nito ang kababaang loob ni Kristo. Nagpasakop si Jesus sa kalooban ng kaniyang Ama, maging sa suffering o pagdurusa at maging sa kamatayan sa krus. 1 Peter chapter 3 verse 8, it says, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit." Number 2,
why submission matters. Bakit mahalaga ang pagpapasakop? Number 2, brings order and peace. Nagdudulot ng kaayusan at kapayapaan. Ang pagpapasakop ay lumilikha ng pagkakaisa sa mga relasyon at sa lipunan. Kung walang pagpapasakop sa isa't isa o sa lipunan, anong mangyayari? Siguradong walang peace and order. Okay, number 3, why submission matters. Number 3, it honors God. Pinararangalan nito ang Diyos. Kung tayo ay may pagpapasakop or submission in human authority to each other and to God, ay nagpapakita ito ng pagtitiwala natin sa kanyang kapangyarihan kasi we submit to His will and His plans at ito ay kanyang command at katuruan. This time, how to cultivate submission in our lives. Paano pagyamanin ang pagpapasakop sa ating buhay? Number 1, practice humility. Magsanay ng may kapakumbabaan. Recognize that God's ways is higher than ours. Again, God opposes the proud. At hindi tayo nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan kapag wala tayong kapakumbabaan. Okay? How to cultivate submission in our lives? Number 2, obey God's word. O sumunod sa salita ng Diyos. Upang makultivate ang pagpapasakop o submission sa ating buhay, anong dapat natin gawin? Sundin ang mga commands o salita ng Diyos at magpasakop sa kanyang authority. Okay, number 3, how to cultivate submission. Number 3, serve others. Paglingkuran ang iba. Kaya mo bang gawin yan? Tandaan, ang pagiging servant ay ang pagpapakumbaba. Okay? Hinugasan nga ng Panginoong Hesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. Ito, huwag mong iisipin na nakakaangat ka kaysa sa iba. Huwag mong iisipin na mas matalino ka kaysa sa iba. Na mas maganda o mas gwapo ka kaysa sa iba. Remember, God looks in the heart. Kaya ang tunay na kagandahan ay ang obedience and faithfulness natin sa Diyos. Amen? Okay, iniisip mo na mas holy ka kaysa sa iba. Maraming ganyan. Dahil kung ganyan ang kaisipan mo, ay magmamataas ka talaga at hindi ka magiging totoong servant of God. Amen? Submission is not about weakness o hindi tungkol sa kahinaan, but about strength in humility o kapakumbabaan and trust in God's authority. Tandaan natin mga kapatid, submission is not about weakness. Amen? Amen. Okay. Our last point is witness. Can you repeat the word witness? Witness. Okay, o saksi o alagad ng Panginoon. The fourth step, or this will be our last step in our lesson in following Jesus, and that is witnessing o pagsaksi. Bilang mga Kristiyano, ito ay pagbabahagi ng gospel sa pamamagitan ng ating buhay at mga salita. Amen? Nadalhin o ilapit ang iba kay Kristo. Ang Panginoong Hesus ang pinakahalimbawa ng pagsasabuhay at pagpapahayag ng katotohanan ng kanyang Ama. At tayo ay tinawag na gawin din ito. Kasi ang mga Kristiyano ang magpapatuloy sa kanyang sinimulang mission noong nandito pa siya sa lupa. Amen? Now, what it means to be a witness? Ano ang ibig sabihin ng pagiging saksi o alagad? Number 1, living as a testimony. Pamumuhay bilang isang patotoo. Dapat makita sa ating buhay ang pag-ibig, kapayapaan at kagalakan ni Kristo. Amen? Na ipinapakita sa mundo ang kapangyarihan ng gospel para sa pagbabago. Nakikitaan ba tayo ng pagbabago, mga kapatid? Bilang mga tagasunod ni Jesus? Magiging effective witness ka if makita nila ang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan ng Diyos. Ano nga ulit ang sinasabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9? You are a chosen people, that you may declare the praises
Him who called you out of darkness into His wonderful light. Number 2, what it means to be a witness. Number 2, proclaiming God's glory. Pagpapahayag sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang ating pagwi-witness ay isang pagpapahayag ng kadakilaan at kaligtasan ng Diyos. Declaration of God's greatness and salvation. Again, 1 Peter chapter 2 verse 9, at the last part sabi doon, that you may declare the praises of Him. Okay? Number 3, what it means to be a witness. Number 3, being prepared to share the gospel. Pagiging handa na ibahagi ang ebanghelyo. Kapag ikaw ay isang witness o saksi, ay dapat ibahagi mo kung ano ang natutunan mong mga katotohanan kay Jesus. Maging handa na ipaliwanag ang hope o ang pag-asa na mayroon ka ngayon kay Jesus, pero nang may kahinahunan at paggalang. Tingnan natin, 1 Peter chapter 3 verse 15. It says, "But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect." Ready ka ba na kung may magtanong sa iyo kung bakit ka nagtitiwala at umaasa sa Panginoong Hesukristo sa iyong buhay? Ano kayang isasagot mo? Amen? As witnesses of God, dapat nakahanda ka at gawin mo lagi ito ng may kahinahunan at paggalang. Remember, our mission is to win others in Christ. Amen. Now, why witnessing is important? Okay, bakit mahalaga ang pagpapatotoo sa iba? Number 1, this is obedience to Christ's command. O ito ay pagsunod sa command or mandate ng Panginoong Hesus doon sa kanyang Great Commission. We are called to make disciples and share the gospel. Ihiramin ko lang yung Matthew chapter 28 verse 19 kasi sabi ko kanina, lahat ng sources natin is from the book of 1 Peter. Okay? Hiramin ko lang yung Matthew chapter 28 verse 19. Favorite ata ito ni Brother Rendel eh. Sabi doon, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Amen? Okay, why witnessing is important? Number 2, for God's glory. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, not for our own glory. Ang ating pagwi-witness honors God and makes His greatness known. Ipinapakilala natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan sa buong mundo. Okay? Number 3, why witnessing matters. Number 3, life transformation. Okay, pagbabago ng buhay. Ang gospel ay nagbabago o nagtatransform ng buhay. At ang ating patutuo ay nagbibigay sa iba ng pagkakataong ma-encounter o ma-experience nila si Kristo. Mayroon ba tayong mga ganong testimonies? Now, how to be a witness? Paano ang maging saksi o alagad? Number 1, live authentically. Mamuhay ng totoo. Na dapat makita ang halimbawa ni Kristo sa ating mga kilos or actions. Amen? How to be a witness? Number 2, be prepared. Maging handa. Habang tumatagal ka sa pakikinig at pagbabasa ng Word of God, ay dapat nauunawaan mo na ang gospel. Ano ang gospel? Word of God? O kaya nga tinatawag, ano? Good news. Amen. Good news. Bakit tinatawag na good news? Kasi nagkaroon na ng salvation ang bawat tao. Amen. Through our Lord Jesus Christ. What is the bad news? Hindi natin mababayaran ang ating kaligtasan. Pero the good news is through our Lord Jesus Christ. Amen? Okay. Dapat habang tumatagal ka sa pakikinig, o kung ikaw man ay nagbabasa ng Word of God, ay dapat
nauunawaan mo kung ano ang gospel. Amen? Lalo na ang salvation. Dahil paano mo ito maibabahagi sa iba kung hindi mo rin alam kung paano ka naligtas. And anytime ay handa kang i-share din ito sa iba. But share it with gentleness and respect. Okay? Number 3, how to be a witness. Number 3, pray for opportunities. Hilingin sa Diyos na buksan ang mga pinto at ang kanilang mga puso para sa pagbabahagi ng iyong pananampalataya kay Kristo. So, witnessing is not just about words. Ang pagpapatotoo ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Witnessing is not just about words. Ang pagpapatotoo ay hindi lamang tungkol sa mga salita, but living a life that speaks of God's goodness and grace. Kundi pamumuhay ng isang buhay na nagsasalita ng kabutihan at biyaya ng Diyos. Dapat makita din doon sa taong nagpapatotoo ang kanyang mga patotoo. Amen? Let me end with this, mga kapatid. Ang pagsunod sa hakbang ni Jesus ay isang pagtawag na namumuhay ng may layunin at intention. Hindi lang yung basta ginagaya lang natin siya. Ang pagsunod sa mga hakbang ni Jesus ay isang pagtawag na mamuhay ng may layunin at intention. Hindi lamang itinuro ni Jesus kung paano mamuhay, ngunit ipinakita sa atin sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Tayo ay tinawag na maging banal or be holy, na sumasalamin sa katangian ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. To love o magmahal na may parehong sakripisyo at walang kondisyong pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jesus. To submit o magpasako ng may kapakumbabaan at pagtitiwala sa kalooban at autoridad ng Diyos. And to witness o sumaksi na nagbabahagi ng pag-asa ng gospel o ebanghelyo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Amen? Let us commit to walking in Jesus' steps daily. To live in holiness, love, submissive, and in witnessing. By walking in His footsteps, we not only transform ourselves, hindi lamang natin binabago ang ating sarili, but also become instruments of change in the world around us. Kundi nagiging instrumento din tayo ng pagbabago sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos na kamay. I request everyone to stand up and let us pray. Praise God. May I call Kuya Ronald? Halika, yeah. Dito sa English. Mag-English ka or ano? English ba? O Ilonggo? Ilonggo din. Can you lead us a prayer, Kuya Ronald? Maganda mag-pray si Kuya Ronald. This time, mga kapatid, let us feel the presence of the Holy Spirit. Baka dahil sa kabisihan natin, we neglect the Holy Spirit na nasa atin. Kinoconvict ka pa ba ng Holy Spirit? Kinokorek ka pa ba ng Holy Spirit? Do you feel the Holy Spirit in your life? Huwag mong hayaan, kapatid, na manlamig ang Holy Spirit sa iyo. Huwag mong pighatiin ang Holy Spirit sa iyo. Huwag mong saktan ang banal na Espiritu sa iyo. Dahil siya yung ating comforter. Siya yung nagko-comfort sa atin. Na kakaibang comfort ito, hindi natin ito mahanap sa ating kapwa, sa ating asawa, sa ating kaibigan. Kakaibang comfort ito na ibinibigay ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Dawat maranasan at maramdaman pa rin natin yung init ng Holy Spirit sa atin. Amen. Sige po kayo, Roma. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank Hear you, our Lord praise. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Salamat, Panginoon, sa oras na ito.
Salamat, Father God, sa iyong kapahayagan sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Tunay, Panginoon, na higit, Panginoon, sa aming unisip. Ang hinanda mo, Lord, sa bawat isa sa amin, Father God. Yes, Lord. Mga kapatid, sa oras na ito, lumapit po tayong lahat. Salamat sa iyong mga salita, Ama. Lord. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming kasama sa lugar na ito. Yes, Lord. Mga kapatid, Yes, Lord. magbukas po tayo ng labi. Yes, open your mouth, mga kapatid. Magbukas tayo. Ano man yung inyong Ano man ang nais mo. nais mo, kahilingan mo, buksan mo yung bibig mo, kapatid. Ano man ang iyong mga alalahanin, isang tabi mo sa oras na ito. Yes, Lord, huwag kang mahihiyak, Mag-focus mga po kapatid. tayo sa Panginoon. Yes, huwag mo isipin. Dahil nais ng Diyos na tayo ay magkaisa sa oras na ito. Yes, Lord. Nais ng Diyos na mayakap ka. Ang buhay natin, mga kapatid, Salamat, Panginoon. walang pinagkaiba sa building. Nais ng Diyos na tayo ay i-renovate sa oras na ito. Yes, Lord. Hindi siya makagalaw sa ating mga buhay Yes, Lord. dahil maraming mga materialis na nakaharang na dala-dala natin. Yes, Lord. Mag-repent po tayo sa oras na Come, ito, Holy mga Spirit. kapatid. Come, Holy Spirit. Dahil ang gusto ng banal Touch na our Espiritu, hearts. Yes, Lord. malinis Touch our ang hearts. kanyang templo para makagalaw siya sa ating mga buhay. Linisin mo ang aming mga puso. Mga kapatid, sa oras na ito, Yes, Lord. Yes, Lord. humingi po tayo ng kapatawaran. Yes, Lord. Ano man ang iyong alalahanin, isang tabi mo, kapatid. Mag-focus ka. Hallelujah. Buksan mo ang iyong puso sa ating Yes, Diyos. hallelujah. Buksan mo ang iyong kaisipan. Feel the Dahil presence ang of the Diyos Holy nakikinig, Spirit. naghihintay. Nandito Salamat sa siya sa ating iyo, kalagitnaan. Lord. Salamat sa iyo, Huwag kang pumayag na hindi mo siya maranasan sa oras na ito. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Banal na Espiritu ng aming Diyos na buhay. Your touch din right now, Lord. Ipadama mo, Panginoon. Yakapin mo ang bawat isa. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa iyong salita. Salamat sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya at habag mo sa oras na ito. Opo, Panginoon. Salamat po. Panginoon, hindi ka nagkamali. Natawagin ang bawat isa sa amin. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong abang lingkod. Hindi ka nagkamali na siya, Panginoon, ang tinawag at pinili mo para magturo sa GCL Family, Father God. Salamat sa oras. Salamat sa kanyang pagpagod at pagpagal. Salamat sa kanyang mga panalangin para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. Hindi nasasayang ang kanyang pagpagod. Hindi nasayang ang kanyang pagpuyat sa oras na ito, Panginoon. Ilang oras ka inupuan ng iyong salita. Yes, Lord. Salamat, Ama, na naranasan namin ang iyong presensya dahil sa kanyang buhay, Panginoon, na ginamit kong may dinig sa oras na ito, Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, huwag tayong pumayag na masayang ang hinayag ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ng kanyang lingkod. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay. Yes, Lord. Lord, gamitin mo ang bawat isang mga kapatid sa lugar na ito, Lord, Panginoon. pagitna ka sa mga sandaling ito, Panginoon. Salamat, Father God. Yes, Lord. Come, Holy Spirit. Salamat sa mga magagawa ng Renovate our lives, Panginoon. Lord, alam ko po na higit sa mga nakalipas ang iyong gawin sa kasalukuyan, Father God. Lord, Thank you, salamat. Holy Spirit. Thank you, Sa Jesus. oras na ito, Panginoon, Thank you, inaalala Father God. natin Napakabuti
yung Panginoon. Si Sister Lani, Father God. Yes, Lord. Yes, Idampi mo, Lord. Lord, ang iyong kamay na makapangyarihan sa kanyang buhay, Father God. Yes, Lord. Gamitin mo, Lord, sa hirapan ng doktor. Kayo mismo, Lord, ang magpapila sa buhay ng ating kapatid. In the name of Jesus. Lord, Successful operation in the name of Jesus. salamat, Panginoon. Inalaw ko ang lahat ng bagay Opo, Panginoon. para mahayag ang iyong kapangyarihan. Siya'y tatayo at magsasabi na buhay kang Diyos na nagpapagaling hanggang ngayon naman. Lord, salamat. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi aksidente, Lord, na dinako mo kami sa lugar na ito, You are Father our God. great healer. Salamat, Yes, Panginoon. Lord. Lord, dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo may tinig ang mga anak mo sa GCL Family, Opo, Father God. Panginoon Diyos. Magdingning ka, magningas ka, Father God. Lalabas kami sa lugar na ito. Taglay ang kaningningan na mula sa iyo, Father God. Lord, salamat ng maraming maraming. Thank you, Lord. Purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Napakabuti. Salamat po, Ama, ng maraming Yes, maraming. Lord. I back you all the highest glory and honor to the name of Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Ato pong palakpakan ng ating Diyos na buhay. At ating pong ibinabalik sa ating guwapong police rider. Praise God. Fresh from Philippines. Philippines. Thank you, Pas. Yun na po hinihintay ko, Pas. Na may gwapo. Nasa dulo. So, bless po ba ang lahat? So, tanungin ko kung ano bang fourth step to follow Jesus? Yan na yung tanungan portion. Fourth step. Holiness. Holiness. Na yung holiness. Pangalawa, Be holy, love. love. Submission. Submission. And Witness. witness. So, yun ay nga, napakabuti ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Ay, Kuya Ronald, tayo ka konti. Sige pa, sige pa. Yan. Hindi kasi makita eh. Si Joyce, si Kuya Rodel hindi makita. Ayan. Ayun. Saan kaya ako pipisto? Kaya mo.